You boys got the Fight suit. Goodman who Filipino fighter na si Carlo Dimisilio may paparating na laban kontra sa Japanese fighter na si Fumiya Pius ngayong December 20 mga katropa. Pero bago tayo magumpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Laban ng Filipino fighter na si Carlo Dimisilio kontra sa Japanese fighter na si Fumiya Pius mangaganap ngayong December 20 mga katropa. Unahin natin i-breakdown itong Filipino boxer na si Carlo Dimisilio mga katropa na mayroong boxing record 18 wins with 10 knockouts at mayroon siyang 9 na talo at dalawa sa 9 na talo na yon ay knockout o TKO yung kanyang sinapit mga katropa at mayroon siyang 2 draw. Lumalaban sa Super Bantamweight Division itong ating kababayan na si Carlo Dimisilio mga katropa. Orthodox ang kanyang stance, 28 years old pa lamang, 5'6 ang kanyang height at mayroon itong 171 cm reach. Mayroon itong knockout ratio na 55.56% mga katropa. At titingnan natin yung huling 3 laban sa professional boxing career ng ating kababayan na si Carlo Dimisilio mga katropa. Dahil dito natin malalaman yung kanyang track record kung nasa momentum pa ba yung kanyang track mga katropa sa kanyang karera. Una ay yung laban niya sa 2023 kontra kay Justin Darap at panalo siya via 4th round referee technical decision mga katropa at nasundan ito kay Jason Mama no ngayon taon sa July 11 mga katropa at natalo siya via 10th round unanimous decision at nasundan ito nitong August 30 kontra sa isa pang Pilipino na si Braille Bayugos at dito panalo siya via 5th round technical decision mga katropa at ito na yung panghuli ngayong paparating na December 20 kontra sa Japanese fighter na si Fumiya Pius. At sisilipin naman natin yung kanyang makakalaban, isang Japanese fighter na si Fumiya Pius, mayroong professional boxing record na 14 wins with 3 knockouts, 4 losses, dalawa sa 4 na talo na yon ay knockout yung kanyang sinapit o TKO mga katropa. Lumalaban sa Bantamweight Division itong Japanese fighter na si Fumiya Pius mga katropa, 26 years old pa lamang, southpaw ang kanyang stance, 5'6 and a half ang kanyang height at mayroon itong 170 cm reach mga katropa. So halos magkapantay lang sila sa pagdating sa reach mga katropa. Pero yung knockout percentage dito masyadong mababa itong Japanese fighter na ito mga katropa, 21.43% po lamang yung knockout percentage niya mga katropa. At titingnan naman natin yung huling nakasagupa niya sa kanyang professional boxing career mga katropa. Unahin natin yung panghuli kontra sa kapwa Japanese fighter na si Ryosuke Naso. Panalo siya via 8th round unanimous decision. Nasundan ito sa kapwa Japanese pa rin na si Taichi Sugimoto. Panalo pa rin siya via 5th round technical knockout. At yung panghuli kontra kay Rico Masuda. Puro Japanese fighter din yung nakalaban nito mga katropa niya at dito natalo siya via 4th round knockout mga katropa. At ito yung panghuli ngayong December 20 sa paparating na laban kontra sa ating kababayan si Carlo Dimisilio mga katropa. So comparison sa kanilang huling 3 laban mga katropa dito sa kanilang professional boxing career. Yung huling 3 laban, unahin natin, balikan natin yung huling 3 laban ng ating kababayan na si Carlo Dimisilio mga katropa ay nagmistulang tiktak itong kanyang record mga katropa dito sa huling 3 laban. Una, panalo siya kontra kay Justin Darap at nasundan kay Jason Mama at natalo siya dito via 10th round unanimous decision at bumawi na naman siya ng panalo kontra sa kapwa Pilipino pa rin na si Braille Bayugos mga katropa. At ito yung delikado kung magtuloy-tuloy itong tiktak sa kanyang boxing record ay malamang delikado, dihado siya pa dito sa papalapit na laban. So balikan ulit natin yung huling 3 laban sa professional boxing career nitong Japanese mga katropa na si Fumiya Pius mga katropa. Nakuha niya yung dalawa sa huling 3 laban, magkasunod na panalo mga katropa. Yung una ay unanimous decision at yung pangalawa ay technical knockout. Subalit dito sa panghuli mga katropa, ito yung intriguing kasi talo siya dito kontra sa kapwa Japanese na si Rico Masuda via 4th round
knockout mga katropa. Kung tutuusin, i-compare natin yung momentum ng nilang dalawa mga katropa. Itong si Pumia Pius ay galing sa mapait na pagkatalo mga katropa, no? Yung kanyang boxing career mga katropa bago niya makaharap yung ating kababayan na si Carlo Dimisilio ngayong December 20. Although pareho silang dalawang panalo yung kanilang nakukuha bago sila magharap mga katropa, no? Subalit, kung i-compare natin yung momentum nilang dalawa mga katropa, bagkos mas nakakalamang itong ating kababayan dahil una, galing siya sa panalo kontra sa kapwa kababayan ni si Braille Bayugos mga katropa. So, in terms of momentum, psychological speaking mga katropa, ay medyo mas nakakalamang ng bahagya itong ating kababayan na si Carlo Dimisilio. So, kasunod naman nating titingnan ay tulungan niya kung balasahin natin yung kanilang galawan mga katropa, yung comparison ng kanilang mga diskarte mga katropa. Titingnan natin mga katropa. So, ito yung video mga katropa, no? Silipin natin yung galawan nila. I-compare natin yung kanilang mga diskarte, yung kanilang lakas, bilis, at yung galaw, paano sila dumiskarte sa mismong laban mga katropa. Kung sa tingin ninyo, sino yung mas nakakalamang sa galawan mo? Sino yung mas mautak? Sino yung mas malakas? Sino yung mas mabilis? Sino yung mas marunong gumamit ng advantage pagdating sa loob ng ring mga katropa? So bago ako magbigay ng prediction sa paparating na laban nila mga katropa, no, dito sa ating pag-breakdown, ay tatalakayin muna natin yung tatlong pinaka-importanting key factor pagdating sa pag-breakdown mga katropa. Una, yung power. Pangalawa, yung speed. At yung panghuli, yung endurance at durability mga katropa. Yung tatlong factor na yan, yung tinitingnan ko talaga. Lalo na yung sa huling performance ng dalawang boksingero mga katropa, dahil importanteng mabalasa natin yung kanilang performance mga katropa at makikita natin kung nandun pa ba yung kanilang emotional, psychological, at lalong-lalo na mga katropa yung kanilang gana o yung kanilang will to win. Kailangan din nating tingnan mga katropa, no, kung nandun pa ba yung kanilang hunger, no, yung kanilang kumpiyansa, buo pa ba sa pagdating sa laban mga katropa. Dahil importante yan, baka pagdating sa mismong laban kasi mga katropa, yung katawan na lang yung nandun, pero yung psychological, hindi na buo yung mga katropa. Yan yung mahirap matsimpuhan tayo ng ganong klaseng fighter na yung tinatayaan natin mga katropa. Kaya mahirap yan, siguradong talo tayo din mga katropa. Kaya importante din balasahin din natin yung hindi lang yung physical na advantage yung tinitingnan natin. Isa din yung pinaka-importante mga katropa, kung nandun pa ba siya sa tamang track, no? Tinitingnan din natin yan mga katropa. Kung gusto niya, yung will to win talaga, yung gusto pa ba talaga niyang umangat at sumikat mga katropa. Importante din yan mga katropa. Okay, so i-compare natin yung power nila mga katropa, no? Pagdating sa power comparison mga katropa, although mababa yung knockout ratio nitong Japanese fighter mga katropa, ay hindi rin tayo dapat magkumpiyansa dahil kung titingnan naman natin talaga yung hindi tayo magbabase lang diyan sa knockout ratio lang mga katropa, no? Kundi sa mismong galawan nila mga katropa. Napansin ko rin na medyo mas snap yung binibitawang suntok nitong hapon mga katropa, no? Snap yung suntok niya mga katropa, lalo na yung bumibitaw siya, mahilig tumira ng left straight papunta sa midsection sa solar plexus ng kalaban mga katropa. Kaya isa rin dapat bantayan ni Carlo Dimisilio yan mga katropa, dahil biglaan yung ginagawang pag-atake nitong si Pumia Pius mga katropa, no? At yung sa power palagay ko, hindi rin naman magpapahuli yung ating kababayan ni si Carlo Dimisilio, pero ilagay ko 50-50, pantay lang para sa akin mga katropa. Kahit mababa lang yung knockout ratio ng Japanese fighter, ay hindi ako diyan magbabase sa ngayon mga katropa. At mas dahil sa nakikita ko sa pag-review ng kanilang bawat laban, ay nakumbinsi ako na para sa akin pantay lang yung lakas mga katropa, yung kanilang lakas ng kanilang suntok ng mga katropa, no? So dito naman tayo, pagdating naman sa speed mga katropa, speed at isama na rin natin yung footwork dyan kasi mag-ano lang yan.
pagdating sa speed mga katropa, di hamak sa aking sariling obserbasyon lamang. Correct me if I'm wrong mga katropa, pero sa aking sariling pananaw, no, base sa kanilang huling mga laban, ay mukhang bahagyang mas nakakalamang ng kaunti, 60-40. Pabor dito sa Japanese fighter mga katropa, yung speed mga katropa. 60% yung ibibigay kong observations, pabor dito sa Japanese fighter. 40% yung speed dito kay Carlo Dimisilio mga katropa. In my humble biased opinion yan mga katropa, no? In my humble own opinion lang yan. So, yeah, base lang yan sa aking nakikita ang obserbasyon mga katropa. Pagdating naman sa endurance at durability mga katropa, no? Halos parehas kasi kung titingnan natin, halos yung mga previous na laban nila, halos mayroon na kasi silang mga talo na knockout sila o kaya na technical knockout sila sa kanilang professional boxing career mga katropa. Kaya interesting din kung sino yung mananaig. Although yung hindi pa klaro, no, pero malamang doon gagawin yung laban pa sa Japan mga katropa. Kaya alam naman natin pag umabot sa kamay ng mga judges mga katropa, medyo tagilid na. Kaya ang tanong dito, may sapat na lakas ba sana itong si Carlo Dimisilio para kahit mapabagsak man lang niya isa o dalawang beses itong Japanese fighter mga katropa? Para sana maging kumbinsido, no, mahirap dayain kumbaga. Isa din yan sa importante kung pipiliin natin itong ating kababayan, kung dito tayo tatalpak sa kanya mga katropa. Dahil medyo magalaw kasi itong Japanese fighter mga katropa, no, base sa ating pagre-review sa mga laban nila. Medyo magalaw sa kanyang mga paa, yung footwork niya medyo mas ginagamit niya yung kanyang footwork mga katropa ay compare kay Carlo Dimisilio. Sa aking sariling observasyon lamang ito mga katropa, no? Pero nasa inyo mga katropa, dahil pagdating sa kung mahilig kayo sa dihado, ay ito na yung pagkakataon ninyo mga katropa. Dahil sa online sports o sa betting online ay yung 1,000 mo kung dito ka kay Carlo Dimisilio ay magiging 11,000 yan mga katropa, no? So ganun kalalim yung odds, underdog itong ating kababayan na si Carlo Dimisilio mga katropa. Kaya pagkakataon na ng mga katropa natin na mahilig sa dihado dyan, lalo na kababayan natin yung lalaban mga katropa. Okay, so magbibigay na ako ng prediction dito mga katropa. So far, yung gusto ko sana, ayaw kong pumili kung sino yung mananalo dahil malamang doon sa Japan laban mga katropa. Pipiliin ko sana na aabot talaga sa fight gusto distance itong laban na ito mga katropa. Pero sa ngayon wala pa sa kategory ng pagpipilian mga katropa eh. Pero of course bias tayo dito dahil isa tayong Pilipino. Automatic yan. Dito tayo sa ating kababayan ni si Carlo Dimisilio. Palagay ko mananalo dito ay sa sinasabi ko nga, bias ako dito, automatic yan dahil isa tayong Pilipino. Gusto nating manalo itong si Carlo Dimisilio. Gusto ko ring manalo talaga si Carlo Dimisilio dito mga katropa, via decision. Kayo mga katropa, ano sa palagay ninyo yung magiging resulta ng kanilang laban? Mananaig kaya itong ating kababayan ni si Carlo Dimisilio o isang bigo na naman pagdating sa laban kontra sa Japanese fighter mga katropa? Hanggang dito na lang muna yung aking update mga katropa.